إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون فقد أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق التقوى فإن التقوى سبيل النجاة يقول جل وعلا يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ang lahat ng pagpupuri, pagdadakila para lamang sa nag-iisang tagapaglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagpapalat kapayapaan nawa mapasa ating propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siyang isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang awa sa lahat ng mga nilalang. Isinugo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala dala ang magandang balita at bilang tagapagbabala at tagapagtawag sa kanyang landas ng may kaliwanagan at ilaw na nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam faqad adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Natunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginampanan ang kanyang responsibilidad at tungkulin at nag-iwan ng katuruan sa umma na ito. Wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Na iniwan tayo sa napakalinaw at maliwanag na landas, ang landas ng Islam, na ang gabi nito ay tulad ng araw sa liwanag, na walang mapupuksa o walang mapapahamak liban sa kanyang susuway, sa kapamaraanan na ito ng ating mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, tunay na tayo ay nasa panahon ng pagsubok. Pagsubok na kabilang sa sunna ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nilikha. Pagsubok na siyang dahilan ng ating buhay at kamatayan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Papuri sa Kanya na nasa Kanyang kamay ang paghahari at sa lahat ng bagay
siya lamang ang tanging may kakayahan na siyang naglikha ng buhay at kamatayan upang subukin sa inyo kung sino ang may pinakamainam na gawain. At walang duda mga kapatid sa Islam na ang pagsubok na ito na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang pagsasala kung sino ang may pinakamabuting gawain ay bagay na sinubok din niya ang mga taong nauna pa sa atin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sinabi ni Allah Ta'ala sa Quran, Alif Lam Mim. Inaakala ba ng mga tao na sila ay iiwan namin pagkatapos nilang sabihin na kami ay nananampalataya? Na hindi man lamang namin sila susubukin? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. At tunay na sinubok namin ng mga nauna pa sa kanila. Nang sa gayon ay malaman ni Allah kung sino ang tapat sa mga nagsisinungaling. At ang pagsubok na ito mga kapatid sa Islam ay pamantayan ng pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ashaddun nasi balaan al-anbiya. Na ang pinaka may matinding pagsubok ay ang mga propeta. Thummal amthal fal amthal. At ang mga tumutulad sa kanila. At ang pagsubok na tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala ay maaaring sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang Muslim. Wala syak at walang duda na kabilang sa mga susubukin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong mga tumahak ng landas ng mga propeta. Silang mga tumanggap ng responsibilidad at naging tagapagmana ng mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warrathul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang mga propeta ay hindi nagpamana ng dirham o ng dinar. Ngunit ay kanilang iniwan ay ang kaalaman na ang sino man na kumuha nito ay tunay na nagkamit ng napakalaking biyaya. Kaya nga naman sa mga taong tatahak sa landas na tinahak ng mga sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin maaaring isipin o hindi natin pwedeng isipin na hindi darating ang pagsubok sa mga tao na nasa landas na ito. Dahil sa lahat ng sugo at propeta na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat sila ay nakaranas ng matinding pagsubok sa larangan na ito na kanilang tinahak, na ito ay ang da'wa, na ito ay ang manawagan sa landas tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga naman nagkamali yaong minaliit nila ang gawain na ito. Yaong mga nagbigay ng hindi tamang pagpapahalaga, mga taong hindi nila binigay ang karangalan at tamang pagdadakila sa napakadakilang gawain na ito ng da'wa. Sapat na malaman natin
kung gaano karangal ang gawain na ito ay ang gawain ng mga sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga naman, ang larangan ng da'wah ay bagay na dapat nating bigyan ng pagpapahalaga, importansya, sapat na kaalaman at lahat ng paghahanda na dapat nating gawin nang sa gayon ito ay maisagawa natin ng tama at naaayon sa pamamaraan ng mga naging sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ikaw ay manawagan sa landas ng iyong Panginoon ng may hikmah, ng may karunungan. Wal maw'izatil hasanah, at mabuting pananalita. Wajadilhum billati hiya ahsan, at makipag-usap, makipagtalakayan kayo sa kanila sa pinakamahusay na paraan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Sabihin mo, Muhammad, ito ang aking landas, ito ang aking pamamaraan, na ako ay mananawagan tungo kay Allah ala basira, nang may kaliwanagan, nang may kaalaman, nang may paghahanda. Basira na napakalawak ng kahulugan. Ngunit sa lawak ng kahulugan na ito, isang bagay lang para natin ito maunawaan at maintindihan. Dahil ang lahat ng pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagdada'wa, ito ay ang basira. Ito ay ang basira. Ng pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang paraan na maghahatid sa atin tungo sa basira. Kaya nagkamali ang mga taong nagsabi na hindi ko na kailangan mag-aral. Sapat na pala na ang isang talata sa Quran na aking manawaan para ako magsagawa ng da'wa. Maling pag-unawa, maling pag-intindi, dala ng kamangmangan. Gayong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ala basira. Ana wa man ittaba'ani. Ako at sila na mga susunod sa akin. Kaya't ang pagdadawa ng walang kaalaman ay pagdadawa na hindi sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagdadawa na hindi kasama na yaong mga taong sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaraming tayong makikita sa paligid natin ngayon mula sa kapatiran natin na nasa larangan ng pagdada'wa. Ngunit mga kapatid sa Islam, ang karangalan na ito, ang sa napakadakilang gawain na ito, ay hindi magagawa kung hindi mapupunan yung mga kondisyon para nang sa gayon ito ay maisagawa ng tama. Hindi ito maliit na bagay na pwede nating kunin ng napakagaan. Mayroon sa mga gawain ng da'wa na gawain ng grupo. Mayroon sa mga gawain na responsibility bilang individual na responsibilidad. Na ito ang tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung sinabi niyang ballighu anni walau aya. Na iparating ninyo ang hinggil sa akin kahit sa pamamagitan ng isang talata. Ang tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito ay ang responsibilidad natin bilang individual na kung ano ang maibabahagi natin sa pagpapalaganap ng relihiyon na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero may mga gawain sa da'wa na hindi kayang tayuan ng isang individual na nangangailangan ng sama-samang pagsisikap para ito mapunan.
para ito maisakatuparan at para ito maitayo. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagdada'wa, sa kabila ng alam o ng kaalaman na nandoon ang pagsubok, hindi nagkulang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paghanda kung nang sa gayon ay maisagawa niya ang kanyang pagdada'wa ng tama at naayon sa paraan na magiging kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paghahanda sa lahat ng aspeto para maisakatuparan ng pagdadawa ay obligasyon ng mga Muslim upang maiparating nila ang mensahe na nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga naman sa unang mga taon ng pagdadawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan kinailangan niya ang proteksyon na magmumula kahit sa kanyang mga tiyuhin na hindi Muslim, ginamit na itong paraan para mapangalagaan ang gawain na ito. Sa seguridad, sa kung paano ito maisasagawa na mababawasan ng banta na nagmumula sa mga hindi mananampalataya. Dahil kahit anong gawin natin upang sila malugod sa ating gawain, hindi sila malulugod. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Na hindi sila malulugod sa iyo ng mga Hudyo at Kristiyano hangga't hindi mo sinusunod ang kanilang pananampalataya. Si Muhammad ibn Abdul Wahhab na naging dahilan kung paanong naibalik ang umma na ito sa paniniwala sa tauhid at tunay na kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nangailangan ng pagsandal niya sa seguridad na maihahatid sa kanya ng pamilya ng mga Saud. Mga kapatid sa Islam, tunay na sa kwento ng mga nauna sa atin ay aral sa mga taong nag-iisip. Sa mga kwento ng mga propeta, buhay ng mga propeta, buhay ng mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, buhay ng mga salafus salih sa pagdada'wa nila, ay napakaraming aral. At ang mga nangyayari ngayon ay mga bagay na paulit-ulit lamang nangyayari. Ngunit kailan tayong matututo sa mga aral na nagdaan? Walang duda na ang pagsubok ay palaging nariyaan. At walang ibang dahilan kung hindi upang tayo ay turuan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng leksyon, upang tayo ay patatagin sa ating pananampalataya at reliyon. Kaya nga naman, sa mga taong nagtitiis at sa mga taong nasa harapan ng pagsubok sa kanilang pagdada'wa, ay ang napakalaking gantimpala na magmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Mga kapatid sa Islam, tunay na ang Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ay sinubok sa kanyang pagdada'wa. At ang mga propeta na nauna sa kanila ay sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pagdada'wa. Sinubok si Moses sa pamamagitan ni Paraon. Sinubok si Yunus sa pamamagitan ng mga tao na kanyang nasasakupan at sa pamamagitan ng paglamon sa kanya ng malaking balyena. Sinubok si Yusuf alayhissalam, alayhimussalam jami'an, sa pamamagitan ng napakagandang babae na mayroong mataas na antas sa lipunan na asawa ng wazir. Sinubok si Isa alayhissalam sa pamamagitan ng pagtugis sa kanya ng mga Hudyo. May mga propeta na inilagay sa loob ng punong kahoy at doon sila hinati. Pinatay ang ilan sa kanila, pinahirapan ang ilan sa kanila, ngunit lahat sila dumaan sa napakatinding pagsubok sa kanilang pagdada'wa. At ito ay sunna ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sunna ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga pagsubok na dumarating ay kapamaraanan na nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala upang iangat at itaas ang kanilang mga antas at na mga taong susunod sa kanilang landas na tinahak. Kaya nga kung titingnan natin sa kanilang pagdada'wa, naging matagumpay ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ang paniniwala na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya natugunan, hindi niya na isakatuparan, hindi niya na itayo ang kanyang tungkulin sa umma na ito. Ang paniniwala na nagkulang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa bagay na ito ay kufur. Hindi nagkulang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagdada'wa. Hindi nagkulang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya't balikan natin ang sira. Balikan natin ang naging buhay ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung paano siyang nagda'wa, kung paano niyang ginamit ang lahat ng paraan na meron nung panahon niya, nang sa gayon ay maiparating niya at maihatid niya ang mensahe na nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamahusay at pinakamagandang pamamaraan. Ito ang sunna ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa ma ana minal musyrikin. Fa ya ibadallah sallu ala nabiyyikumul karim fa inna Allah amarna bidzalik wa bada bi nafsi haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi wa qala sallallahu alaihi wasallam man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha 'ashara. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur alladhina yansuruna dinak wa kitabaka wa sunnata nabiyyaka ya rabbal alamin fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidin alladhina yujahiduna fi sabilika fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ulama wad du'a. Allahumma ihfazhum Allahumma ihfazhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man aradana wa arada almuslimina muslimina bis-su' Allahumma ij'al kaydahum fi tadmirihim waj'al kaydahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma arina fihim qudrata ajaibik ya rabbal alamin.
اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في الشام. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.